Alam nyo ba sa totoo lang, hindi ko talaga piniling maging Catholic. Actually, ito nga yung iniiwasan kong religion. Bata pa kasi ako, masama na talaga ang tingin ko sa Catholic. Nakikita ko kasi sa aming mga babasahin, mga drawings na ang Catholic Church ay nagmula sa masama. At ito daw ay wawasakin pagdating ng paghukom. Ang Diyos daw ng Catholic ay kahoy. Kung ano yung mga paratang ng ibang religion, ganun din sa amin. Ganun din ang paratang namin sa Catholic. Pero hindi ko akalain na dahil sa madalas kong pagbabasa ng Biblia, ito rin ang naging dahilan kung bakit ako naging Catholic. Nakwento ko na sa inyo yung iba, pero meron ding isa pang dahilan kung bakit natuntun ko ang church na tatag mismo ni Jesus. At ito ay mababasa natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Sinasabi dito na huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, anong connection nito sa Catholic Church? Actually, itong talatang to ang madalas na itinuturo sa amin para hindi po kami mag-absent. Pero ang naisip ko po dito sa talatang to, sinasabi kasi dyan na huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. So, iniisip ko na ibig sabihin may mga pagtitipon na pala talaga ang mga Kristiyano noong una pang panahon. At tinuruan pa sila na huwag itong kaligtaan. Ibig sabihin, ang pagtitipong ito ay hindi mawawala at mananatili ito habang panahon. Kasi nga, di ba tinuruan sila na huwag kaligtaan ang pagtitipon. Napatanong ako minsan kung nasaan na kaya ang mga Kristiyanong ito na nagtitipon-tipon na noon pang unang panahon, mula sa panahon ng mga apostoles hanggang ngayon. Kasi ang alam ko, ang dati kong religion na kinaaniban ko noon ay nagsimula lang noong 1870. So nasabi ko na hindi ito yung pagtitipon na sinasabi sa Biblia. May ibang grupo pa na nagtitipon-tipon na mula pa sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon natin ngayon. Yun ang hinahanap kong grupo. Isa din sa Bible verse na palagi namin ginagamit ay itong Mateo chapter 24 verse 14. Sinasabi dito na ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Kung i-analyze kasi natin ito, utos ito ni Jesus sa mga apostol noong 33 AD, noong nandito pa siya sa lupa. Ibig sabihin, ang ebanghelyo ay nagsimula na panahon pa ng mga apostol. At ang alam ko na inutusan sila ni Jesus na ikalat ito sa buong daigdig at naniniwala kasi ako na nangyari yan sa totoong buhay. Hindi lang basta Bible story, ibig sabihin ikinalat nga ng mga apostol ang ebanghelyo sa buong daigdig. At imposibleng hindi ito kumalat at imposibleng mawawala ang mga Kristiyanong ito na bunga sa kanilang pag-ebanghelyo. Imposibleng hindi sila mananatili hanggang ngayong panahon dahil di ba nangako si Jesus sa church na sila ay hindi niya pababayaan at lagi niyang gagabayan ang kanyang mga tupa. Ngayon, hinahanap ko ang grupong ito, ang bunga ng pag-ebanghelyo ng mga apostol, mga Kristiyano na nag-exist na noong una pang panahon. Kasi sa dati kong religion, na year 1870s lang nagsimula. So, hindi talaga kami ang bunga ng mga apostol. Kumbaga, sumulpot lang kami bigla noong 1870s. Walang connection sa mga apostol. Bali, ang ginawa ng founder ng aming religion, nagbasa ng Biblia, tapos gumawa ng sariling church na dapat hanapin niya kung saan na yung church na ginawa ni Jesus Christ. Yan yung naisip ko, kaya hinanap ko talaga yung church na may connection sa apostol. Kung i-trace natin sa history, walang ibang grupo ang tugma dito, Catholic Church lang. Kaya yun, kung i-search natin, pag-aralan natin na ang history, Catholic Church is talagang founded by Jesus Christ. Kung ano man yung mga pagdududa nyo sa simbahan, kung ano man yung mga akusasyon mo, pag-aralan nyo po para maintindihan nyo ang simbahan. Hindi nyo namamalaya na brainwash lang pala kayo ng kaaway para layuan nyo ang totoong church na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming mga Katoliko ang hindi alam ito at hindi curious about dito. Diba alam naman natin na si Pope Leo XIV ay ang ika-267 Pope ng Catholic Church at noong buhay pa si Pope Francis, siya ang ika-266 Pope. Kung babalik pa tayo pa atras mula sa ika-265, 264, 263 hanggang sa pinakaunang Pope, alam niyo ba kung sino ang pinakaunang Pope ng Catholic Church? Siya ay si Saint Peter the Apostle. At sino naman ang nag-appoint sa kanya bilang first Pope? Walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Mababasa po natin dito sa Mateo chapter 16 verse 18 to 19. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at ang anumang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit.
Dito ay malinaw na binigyan si Pedro ng mga susi, simbolo ng authority at nangyari ito nung hindi pa ipinako si Jesus sa krus. At inulit pa ni Jesus Christ ang pag-appoint niya kay Peter bilang pinakaunang leader ng simbahan at ito ay nangyari matapos ang kanyang muling pagkabuhay mula sa libingan. Mababasa po natin sa Juan chapter 21 verse 15 to 17. Dito ay 3 beses itong sinabi ni Jesus Christ kang Pedro. Sinabi niya na pakainin mo ang aking mga kordero, alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi niya ito sinabi sa lahat ng apostol. Kay Peter niya ito direktang inutos. Ipinapakita nito ang pastoral leadership na ipinagkatiwala sa kanya. Isa din sa evidence kung bakit si Saint Peter talaga ang pinakaunang leader ng simbahan ay noong nagsalita si Pedro sa harap ng 11 apostoles at ng maraming tao. Nangyari ito noong araw ng Pentecost. Mga Gawa chapter 2 verse 14, ngunit si Pedro na nakatayo kasama ang 11 apostol ay nagtaas ng kanyang tinig at nagsalita sa kanila. Mapapansin natin na si Pedro ang nagsalita at ang 11 apostoles ay kasama niya. Siya ang pangunahing tagapagsalita ng simbahan sa unang araw nito. At mga 3,000 katao ang mga nabinyagan dito. Si Saint Peter din ang nanguna sa pagpili kay Matyas bilang kapalit ni Judas na mababasa natin sa Gawa chapter 1 verse 20 to 26. Nang pumanaw si Saint Peter, ang humalili sa kanya ay si Saint Linus, ang ikalawang pope, hanggang sa ipinasa sa ikatlong pope, ika-4, ika-5 pope, hanggang ngayong year 2026, nasa ika-267 pope na po tayo. Yes po, umabot na po tayo sa 267 Pope mula sa panahon ni Jesus hanggang sa panahon natin ngayon sa loob ng 2,000 years. At siya na ngayon si Pope Leo XIV. Hindi po naputol ang authority. Sa kasalukuyan, ang mga susi na ibinigay ni Jesus kang Pedro ay nasa kamay ng ating ika-267 Pope na si Pope Leo XIV. Ang authority kasi ay imposible yang maputol. Magpapatuloy talaga yan, lalo na't mula mismo sa ating Panginoong Heso Kristo. Gaya ng president dito sa Pilipinas, di ba imposibleng maputol ang authority. Meron talaga yang dapat kahalili para magpatuloy ang pamamalakad sa isang institusyon. Ganyan din ang church na itinatag ni Jesus noong nandito pa siya sa lupa. Hindi yan mapuputol, may kahalili talaga yan. Ito yung kaharian na inihula ni Propetang Daniel. Ang kaharian na mababasa natin sa Daniel chapter 2 verse 44. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to other people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Kung himay-himayin natin, in the time of those kings, ito ay ang panahon ng mga Roman emperors at ito ang panahon kung kailan ipinadala si Jesus ng Diyos Ama sa panahon na naghahari pa ang mga Roman emperors. The God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Ito ang kingdom o church na hindi mawawasak na itinatag mismo ng ating Panginoon na mababasa natin sa Matthew chapter 16 verse 18. Sinasabi dito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ito yung sinasabi ni Daniel na kingdom na hindi mawawasak at ito ay itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo noong nandito pa siya sa lupa. It will crush all those kingdoms and bring them to an end. Makikita naman natin ngayon kung paano napuksa at nawala ang mga Roman emperors. Hindi gamit ang sandata kundi gamit ang salita ng Diyos. Meron pa bang mga Roman emperors ngayon sa Roma? Wala na, naging abo na sila. Kaya nga ang nakatayo ngayon sa Roma ay ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga naging pope ng Catholic Church gaya ni na Pope Leo XIV at ang susunod pang mga popes sa kanya ay siyang patunay na ang kaharian na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay mananatili magpakailanman. Dahil sabi nga ni Daniel, gaya sa sinabi ng kanyang hula, it will itself endure forever. Naalala ko may nabasa akong comment dito, sinasabi niya na kahit Catholic lang ang nag-iisang religion, hindi talaga ako aanib dyan. Natawa ako kasi nakikita ko ang sarili ko noon sa kanya. Ganyan din talaga ang nasa isip ko kasi parang ang sama talaga ng tingin ko sa Catholic noon. Alam nyo, noon ko pa talaga alam niyang sinasabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang mga ngaral na darating. Minsan nagtataka ako kasi nung hindi pa ako Catholic,
talagang sinasabi ko sa sarili ko na maliligtas na ako kasi nasa tamang religion ako at kami lang ang nasa tamang aral. Pero nagtataka din ako sa ibang religion kasi bakit parehas kami ng feeling? Bakit feeling nila sila lang din ang nasa tamang aral at feeling nila na sila lang din ang maliligtas? Pero iba naman kami ng aral. Pero bakit same kami ng feeling? Kagaya ko, paniwalang-paniwala din sila na sila lang ang nasa tamang aral. Ang nakakatawa pa, may Bible verse din silang nailalapag para patunayan na sila ang nasa tamang aral at kami din, may Bible verse din kaming naibibigay para patunayan ang aming side. Kaya yun, minsan napatanong ako, hindi kaya isa talaga sa amin ay nalinlang lang ng bulaang mga ngaral? Baka isa sa amin na-misinterpret lang talaga ang Biblia. Kahit may nabasa kaming patunay sa aming side pero baka na-misinterpret lang talaga namin. Pagkalipas ng maraming taon, hinanap ko talaga ang katotohanan. Basta para sa akin, wag lang talaga akong mapunta sa Catholic Church. Kasi nasa isip ko talaga na lahat ng aral ng Catholic Church talagang mali at against sa Bible. Pero habang naghahanap ako ng katotohanan, hindi ko namamalayan, papunta pala ako sa Catholic Church. Isa talaga sa na-amaze ako kasi buong mensahe ng Biblia hindi talaga nagko-contradict sa doktrina ng Catholic Church. Halimbawa, isa lang ito sa halimbawa ha. Para sa iba, tao lang si Jesus. Pero tama naman sila, meron namang Bible verse nagsasabi na taong si Jesus kasi naging tao naman siya talaga, di ba? Pero bakit maraming Bible verse nagsasabing Diyos si Jesus? Sa doktrina ng Catholic, na-explain talaga nila kung bakit may Bible verse na tao lang si Jesus at may Bible verse na Diyos din siya. Kung baga tinatanggap ng simbahan ang buong mensahe ng Biblia. Ang doktrina ng Catholic Church ay si Jesus 100% human at 100% God. Hindi kagaya ng iba na tatanggapin lang nila kung ano yung nag-fit sa doktrina nila at yung ibang Bible verses na nagsasabi na Diyos si Jesus ay nami-misinterpret na nila or minsan hindi na nila pinapansin. At i-deny talaga nila ang isang side kasi ang doktrina nila ay tao lang si Jesus. Pero sa Catholic Church, tinatanggap talaga ang buong mensahe sa Biblia. Dahil totoo naman talaga, di ba, na si Jesus ay tao at siya ay Diyos kasi nagkatawang tao at siya ay anak ng Diyos. Kagaya ng ribulto sa Biblia, meron talagang ribulto na pinahihintulutan at meron ding ribulto na itinatakwil ng Diyos. Na-explain talaga ng simbahan ang both sides, ang itinatakwil at ang pinahihintulutan. Kumbaga, hindi cherry picking ang Catholic, hindi pili-pili lang kung saan ang gusto mong paniwalaan. Talagang buong mensahe ng Biblia na i-explain nila, tinatanggap nila. Kaya doon na nagtaka ko kung bakit perfect ang turo ng Catholic, bakit ang doktrina ng Catholic ay wala talagang nagko-contradict sa Bible. Kaya sinearch ko kung sino ang founder ng Catholic Church kasi alam ko na kung sino ang founder ng dati kong religion at alam ko din kung sino ang mga founders ng ibang mga religion. Doon talaga ako na-shock. Pag-search ko, nalaman ko na si Jesus Christ pala mismo ang founder ng Catholic Church. Kaya doon, na-realize ko, nagtatag pala talaga siya ng simbahan, nag-iisang church. Kaya yun, iniwan ko talaga ang dati kong religion nang walang pag-aalinlangan kahit alam ko na magiging masama ang tingin ng iba sa akin. May naalala kong conversation ng mga kasamahan ko dati noong hindi pa ako Catholic. Naalala ko, bata pa ako noon, nag-uusap-usap yung mga matatanda. Narinig ko yung pinag-uusapan nila. Sabi nung isa, habang nagpipreach daw sila sa daan, may nagtanong sa kanila. Tinanong sila kung, alam nyo ba kung sino ang gumawa ng Biblia? Natawa daw siya sa tanong at sinagot niya ng may pagka-pilosopo. Sinabi niya na, syempre, tao ang gumawa, alangan naman kalabaw. Kaya yun, medyo natawa sila at ako din medyo natawa at naging proud sa naging sagot niya. Kasi nga, tama naman, di ba? Feeling ko noon, parang walang common sense naman yung nagtanong. Syempre, tao talaga ang gumawa. Alangan naman kalabaw. Yun yung nasa isip ko noon. Pero ngayong Catholic na ako, na-realize ko na hindi pala niya nasagot ang tanong. Ang tanong kasi ay, sino ang gumawa? Hindi naman sila tinanong kung anong klaseng nilalang ang gumawa ng Biblia. Syempre, tao talaga ang gumawa, pero inspired by God. Pero ang tanong, sino? Yun ang tanong. Proud pa naman kami doon sa sagot niya, pero ngayon na-realize ko na hindi pala niya nasagot ang tanong. Ngayong Catholic na ako, alam ko na ang sagot. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung brief history ng simbahan at ng Biblia. Una, ang ating Panginoon noong 33 AD ay nagtatag ng church. Mababasa naman natin yan sa Biblia, di ba, na nagtatag talaga siya ng church. Ang church na itinatag niya ay ang group of community or group of believers na naniniwala sa Kanya.
At ang pinakaunang miyembro ng Church ni Jesus Christ ay ang mga apostoles, sina Mama Mary at yung mga nagpabinyag noong 1st century noong nandito pa siya sa lupa. Hanggang sa dumaan ang maraming taon, 100 years, ang church ay unti-unting dumadami at lumaganap sa buong mundo. At natural lang na ang church dahil dumadami na ang mga Kristiyano, magtatag talaga yan sila ng building para masilungan ng mga mananampalataya, meeting place kung saan sila magtitipon-tipon bilang isang Kristiyano at building bilang physical na templo ng Diyos. Kaya nga marami tayong nakikitang mga ancient Catholic churches sa iba't ibang panig ng mundo dahil iyan po ay bakas ng mga Kristiyano at bunga ng mga pagsisikap ng mga apostoles ni Kristo at ang iba pang mga disipulo. Ang church ang nag-preserve sa mga sulat ng mga apostol hanggang ang mga sulat nila which is the New Testaments, ikinumpal ng simbahan at pati na ang Old Testaments noong 382 AD at ito na ngayon ang tinatawag nating Biblia. Ang Catholic Church din ang naglagay ng mga chapters and verses mga around 12 to 15th century para mas madali itong hanapin, basahin at pag-aralan ng mga bagong disipulo ni Kristo sa loob ng simbahan. Tinuod ba nga duharay paingnan sa atong mga kalag? Yes, langit ug impyerno ra gyud ang padulngan sa atong mga kalag. Ug mao nay teaching sa Catholic Church. Pero nganong naa may gitudlo nga purgatorio? Ang purgatory means state of purification. Gikan sa word nga purga means paghinlo. So unsa may purpose ana? Bago pa makasulod sa langit ang tawo, limpyuhan usa labaw na katong mga naay nahimong venial sin ug katong nakahimog mortal sin nga napasaylo na pero kinahanglan pang hinluan. Pasabot para ni siya sa mga katong napadulong na sa langit, katong mga saved na pero kailangan pa siya hinluan. For example, gusto kang musulod sa inyong balay pero nagkalapok pa man imong tiil so dili pa ka pwede diretso musulod. Sama sa langit, dili ka makasulod dayon kung naa pa kay buli nga wala pa nahinluan. Kay mabasa bayan nato sa Revelation chapter 21 verse 27 nga walay hugaw or masking gamay nga hugaw makasulod sa langit. So unsay buhaton aron nga ikaw makasulod sa inyong balay? Syempre limpyuhan usa ka. Mao nay purgatory in a spiritual sense kanang paglimpyo sa imo. Pag mahinluan na ka, pwede na ka i-welcome sa gingharian sa Dios. Unya moingon pud ng uban, ay pwede ra man day gihapon na makasala kay limpyuhan ra man day gihapon ta sa purgatorio. Mao nay mali nga pagsabot. Kanang mga kalag nga ni panaw pero naay mortal sin nya wala na pasaylo ug wala gihinulsulan, mao na sila ang mapadulong sa impyerno. Wala na gyud na sila'y pag-asa. Dili na madala og limpyo. Ang mga kalag pud nga walay mortal sin or katong mga nakahimog sala pero napasaylo na og bugos na yun nga nalimpyuhan sila ang pwede na mo diretso sa langit. Ang mga kalag nga moagi pag purgatorio mao na sila tong mga kalag nga napasaylo na ang mga mortal sin pero kailangan pa hinluan. Or kadtong mga nakahimo og venial sin or mga sala nga dili kaayo bugat. Dili pwede nga mo diretso sila sa langit, kinahanglan pa silang limpyuhan. Asa man ang mabasa nga kinahanglan usang limpyuhan? 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. And the fire will test each one's work. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, but only as through fire. Mao ni ang paagi sa paglimpyo, pinaagi sa kalayo ug ang process sa paglimpyo naagi hapoy pag-antos. Pero maluwas gihapon sila. So dili ni sa impyerno kay ang naa sa impyerno wala nay pag-asa nga maluwas. Kaning mga naa sa purgatorio kanining mga kalag nga ginaampo namo kay aron ang ilang pag-antos dili na magdugay. Pinaagi sa among pagpangliyo po sa Dios aron nga dali lang ang pagpasaylo sa ila. Halimbawa ang imong ginikanan ni panaw na unya ang paglimpyo sa ila sa purgatorio maabot og 10 years. O kung imo silang ginaampo manghangyo ka sa Dios, mabawasan ang ilang paghulat mahimo na lang 5 years. Example lang na siya aron nga makasabot mo kung unsa kadakong tabang ang atong pag-ampo nganha kanila. Mo na nga kami mga Katoliko ginaampo jud namo ang mga minahal nga nimpanaw no, maski pang dili ni sure kung naa ba sila sa purgatory kay basin di og naa pa sa purgatory ginahinluan pa sila. So naapay pag-asa. Ang ilang pag-antos didto mas mapadali og dili magdugay ang ilang paghulat aron nga makasulod na sila sa gingharian sa Dios. Mabasa man nato na sa 2 Maccabees chapter 12 verse 44 to 46. He made atonement for the dead that they might be freed from their sin. It is a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from their sins. Ang problema manggod, kulang ang inyong Biblia. Wala mo'y Maccabees nga libro kay gitanggal ni Martin Luther. Maong dili jud ninyo ni masabtan. Kay sa purgatorio gud mga igsuon, ang atong mga minahal nag-antos gihapon sa kasakit sa proseso sa paghinlo. Maong kinahanglan ng atong mga pag-ampo og sakripisyo para sa ila.